Ganito yan, sir. Ganito yan pag gumalaw kami na sa gera. Hmm. Halimbawa, kung may nag-impo sa amin na may operate, may papasok na sundalo, hanap kami hindi kami diyan sa pinagtitirahan namin, hindi kami mag-abang diyan sa pinagtitirahan namin. Hanap kami ng ibang lugar ba? Ibang question kung saan kami makauna. Hindi, ano ba yung style nyo? Pag alam nyo may sundalo papasok, anong style nyo? Iwas-iwas parang NPA o babangga kayo? Babangga, sir. Bakit? Yun ang style nyo? Opo, sir. Basta pag may pumasok na sundalo, kasi NPA kasi pag may pumasok na sundalo, iwas. Opo, sir. Kayo, pag may pumasok na sundalo, bangga? Opo, sir, bangga. Pag tingnan namin, sir, pag monitor namin yung sundalo na papasok, parang kayang-kaya, kaya namin, banggain. Pero pag... magkain? Banggain, sir. Banggain. Banggain. Pero pag medyo na, parang marami-rami, nahirapan kami bumangga, iwas. Sige. Bakit nyo babanggain? Dahil gusto nyo pumatay ng sundalo? Gusto nyo yung armas nila? Hindi. Gusto ng gera lang, sir. Gera lang. Kahit mas maganda sa amin, mas maganda din kung may namatay. Pero okay lang kung walang namatay, at least nakapaggera. Bakit? Bakit importante sa inyo na may gera? Yung gera. Oh, bakit? Bakit? Para sa amin. Ang inisip namin, para naisip din yung mga sundalo, kung papasok sila, may lumalaban pa rin sa kanila. Pagpapasok sila, meron pa rin lumalaban sa kanila. Yun yung pinapatunayan nyo? Opo, sir. Yun yung pinapatunayan namin. Na hindi ba kami na doon sa area namin na papayag na may nakapasok doon. Ano? Na hindi kayo papayag na may pumasok? Na sundalo doon sa area namin. Ano ba? Dahil feeling nyo, teritoryo nyo talaga yun? Opo, sir. Teritoryo. Iniintindi kita. So, ibig sabihin, ang Abu Sayyaf, pag sinabi nyong teritoryo namin ito, kung sino man sundalo dyan, kayang-kaya namin banggain, babanggain namin. Babanggain. Pero depende pa rin yun, sir. Kahit teritoryo namin, kung ang tingin namin yung sundalo hindi kaya banggain, iwas, takot, iwas, tago. Ang tawag doon. Ano ba term nyo doon? Sa amin kasi sundalo, maro-maro. Ano ba tawag nyo doon? Siya maro-maro. Oo. Parama. Maramang. Parama. Parama tayo, maro-maro tayo. Maro-maro tayo. Hindi. Bahala sila dyan. Dito tayo, sa likod. Ganon. Sige nga. Ano pinaka hindi mo makalimutan na encounter? Yun talagang hanggang ngayon, hindi ko makalimutan to dahil napakatindi nito. Ang na-encounter na hindi ko nakalimutan dito sa Baguindan, sir, Baguindan. Sige nga, isa-isahin natin yun. Bakit hindi mo makalimutan? At gusto kong malaman anong matutunan ng mga, lalo na yung mga nagsusundalo ngayon, na kasama ka na namin. Dito sa experience mo na to. Bakit hindi mo makalimutan? Hindi ko makalimutan, sir, dahil na parang nakita ko ba. Yung nagkita talaga yung nagtutukan. Dikitan. Kalapit ba? Nagdikitan. Pati yung patay ng tropa at patay yung sa kabila, yung bangkay naghalo. Oo, naghalo na. Ibig sabihin talagang yan, sir. Mainit bang Huwag natin banggitin anong unit, pero sige nga, paano nangyari yon? Simula mga paano yung nagsimula yon? Inambus, sir. Inambus kayo? Inambus sila. Yung kayong nang-ambus? Opo. Tapos? Bago sila pinaputukan na malapit na talaga mismo. Kaya naging ganon yung putukan, nagkalapit talaga. Nagkalapit talaga. Hindi naman ito yung may tangke de guerra na ambus. Huwag natin banggitin kung
Alam ko kasi yun eh. Yung bambus na yun. Marami-raming patay doon. Hindi yun. Walang kasama na tangke de guerra. Ano, sir? Yung APC ba, yung armored, walang kasama doon. Wala, sir, wala. Puro tropa lang. Tropa lang. Kaya ikwento mo ngayon kasi parang para maintindihan natin gaano kalapit yung labanan na ganyan at gaano rin yung... No, yun, sir. Nagkalapit dahil sa bago pinaputukan yung tropa, nagkalapit na talaga. Bakit ang style nyo ganun? Talagang palapitin nyo talaga? Oo, palapitin talaga. Sinadya talaga yan, sir. Palapitin. Para sure ball ba? Ganon kayo? Opo. Ganon palagi? Hindi naman, sir. Minsan lang. May yung, alam nyo yung panalo kayo? Oo, kung parang masiguro namin na kami yung mas malakas kami kaysa sa kanila. Gawing ganon. Palapitin talaga? Palapitin talaga. Estimate mo, ilang metro yan? Malapit. Estimatein mo na, sir, na pag nagkaputukan, nagkahaluan yan agad. Halos mahawakan nyo? Oo, halos mahawakan. Kasi yung bangkay, naghalo na. Bangkay ng sundalo at saka... Mabigat yun ah. Sige, detalye mo yun. Yung parang, boom, parang manok na nagsabong eh. Na yun talaga. Ganon talaga? Ganon talaga, sir. Kasi kung sa ganon ka, yung putok, parang hindi mo na ba napansin yung yung gaano kalakas yung putok, parang Kasi sobrang lakas na. sobrang lakas. Hindi na, parang nating na sa'yo yung yung mga putok. Hindi mo na yan pinansin yung yung mga... Na, Kahit kanyon pa yung na hulog dito sa tabi mo. Hindi mo na yan napansin na kanyon talaga yung nahulog sa'yo. dahil, Iba na yung inisip mo. ano? Ano iniisip mo? Paano mo napatay yung kalaban mo? Paano ka hindi ka napatay? Masyadong dikit na. Masyadong dikit na. Ikaw nun, batang-bata ka pa nun eh, di ba? Survival na ganon. Malaki-laki na, sir. Malaki-laki ka na nun. Kaya na humawak ng Na ganon, nung mga panahon na yon, nung malaki-laki ka na, kahit ganon ang mangyari, ano ka pa rin, kumbinsido pa rin. Na tama pa rin yung ginagawa nyo. Hindi naman po, sir. Hindi na masyado, sir. Ano na, naggaganon ka na? Nung may pamilya na ako, sir, naggaganon na ako. Na parang naglaylo na ba? Laylo na sana. Sa grupo. Paminsan-minsan. Hanggang paparating na yung yung sa pagpresidente ni Duterte. Yun na yun. Pagdating na Duterte ba, medyo ano kayo? Maipit na, sir. Ipit na. Naipit at nagustuhan din sa administrasyon ni Duterte. Duterte. Opo, sir. Pero ba't niyo, ano nagustuhan nyo sa administrasyon ni... Kasi ilan ang presidente nagpalit-palit siya dito sa Pilipinas. Walang nakapagsabi na pwede tanggapin ng Abu Sayyaf. Kaya dumami ang Abu Sayyaf. Siya lang nakapagsabi na pwede tanggapin ng Abu Sayyaf. Tanggapin bilang nagbalik loob. So malaking bagay pala sa inyo na dineclare na kayong Abu Sayyaf, pwede na kayong magbalik loob. Opo, sir. Kasi kung hindi dahil kay Duterte, sir, kahit maubos yung Abu Sayyaf dito sa Basilan, sir, kahit patay sa gutom, hindi nagbalik loob kung hindi dahil kay Duterte, sir. Kasi ilan ang presidente nagpalit-palit, sir, sabihin lang na purbusin. Yung yung Abu Sayyaf. Pulbusin, pero kayo, hindi, gusto namin magbalik loob. Na, opo, ganon. sir, ganon. Matagal na yan, yung mga tinatawag nila na ASG, na tinatawag nila na terrorist. Kahit terrorist yan, gusto yan magbalik loob. Marami yung gustong magbalik loob, pero walang magawa noon. Kasi walang desisyon ang gobyerno noon na pwede sila tanggapin na magbalik loob. Sa panahon lang ni Digong. Kaya halos lahat, sa panahon ni Digong, halos lahat nag-surrender yung mga Abu Sayyaf. So, ibig mong sabihin pala, kung noon-noon pa sinabi na, kasi binansaga kasi kayong terrorist, di ba? Opo, sir.
So kung noon pala inakay na kayong magbalik loob. Noon pa Noon pa hindi ganon karami ang Abu Sayyaf, sir. Hindi dumami. So ibig sabihin maraming Abu Sayyaf nandun na lang dahil hindi naman kayo wine-welcome ng gobyerno, ganon. Opo, sir. Opo, sir. Tapos nung i-welcome na kayo, doon nagbabaan. Oo, doon na. Kanya-kanya na yung may kanya-kanyang ba, sir? Nag-isip na ba, sir? Yung mga Kasi noon hindi kayo pwede mag-isip kasi wala mang no choice. Maglabas ka, hindi ka patayin, kulungin. Mas maganda pa dito sa loob. Ganon. Mas maganda na lang mag-Abu Sayyaf. Mag-Abu Sayyaf. Tapos yung mga dati, yung mga suspect, mga ganon lang yan, sir. Yung mga dati, suspect na Abu Sayyaf, nag-support sa Abu Sayyaf, natatakot na rin lumabas na magpaliwanag na ganito. Sa totoo lang. Ngayon, may mga in-interview ko na Abu Sayyaf sa... Ganon yan ang karamihan, sir. Kaya dumami yung Abu Sayyaf. Mas Kasi gusto pa nila sumama na sa Abu Sayyaf kaysa lumabas sa gobyerno na ganito. Kasi suspect na rin lang kami. Suspect na. Doon na lang kami sumama. Safe pa. Walang Safe pa. Safe pa doon. Okay, Na ikaw, kailan ka di ba sabi mo magkapamilya, nung nagkapamilya ka na, medyo yun na. Opo, sir. Naggaganong-ganong ka na. Nagganon na. So, ibig sabihin pala, nung sinasabi mo kanina, na yung Abu Sayyaf, walang pamilya, tao ka pa rin pala, tatay ka pa rin pala, na may mga anak na kailangan alagaan. Ngayon, sir? Nung naggaganong-ganong ka na. Opo, sir. Magkaroon na ako ng pamilya, hindi pa ako na Tinatanggap nyo ba noon na terorista kayo? Sa panahon na 'yon. Yung hindi ka pa balik muna tayo. Sir, Rewind tayo. Balik muna tayo na hindi ka pa nag-surrender. Tanggap na tanggap nyo ba sa loob sa inyong mga Abu Sayyaf noon na mga terorista kayo? Hindi, sir. Kung para sa amin, hindi talaga tanggapin namin na terorista kami. Ganon. Oo. Bakit? Pero sir, hindi naman kami na pumapatay lang kung sino-sinong tao. Hindi naman ganon ang patakaran namin. Hindi kayo mamamatay tao. Hindi kayo mamamatay na civilian. Nanginginap. Yan lang. Sige nga. Meron, pero hindi yan lahat, sir, yung nangingignap, sir. Ang Abu Sayyaf? Hindi yan lahat ng Abu Sayyaf nangingignap. Pero pag may ransom, binibigyan kayo lahat? Meron. So, meron. Kasama pa rin kayo? Kasama pa rin. Sige. Ba't nakangiti ka? Dahil sa tingin nyo, okay lang yon? Opo, sir. Sige, kwento mo. Opo, sir. Ikwento mo, i-explain mo. Yung, sir, yung ransom. Ang pangingidnap at ransom. Kasi, sa totoo lang, kung hindi kayo nagkukwento ngayon kayong mga batang Abu Sayyaf ka na, di ba? Ang pagkakaalam ng madlang Pilipino, sina Abu Sabaya, di ba, na puro ransom yung yung kailangan nila. Yung kailangan nila. Yung nasa utak nila. Sinasabi mo rin kasi ngayon na, kailangan namin ransom, pero pinapa-explain natin ngayon na yung tama ba na mag-ignap kayo, tama ba na mag-ransom kayo. So, i-explain mo yan, parang inaano ko lang yung utak mo ngayon. Kasi sir, noong panahon na yon, kung may ransom, kaya gawin na namin naging tama kahit mali. Ang ganda ng pagkwento mong yan, ha? Opo, sir. Oo, sige. Gawin na naming tama kahit mali dahil sa, siyempre, ang inisip namin doon sa tingin ng gobyerno sa amin, terorista. Kasi sa tingin namin, sir, parang wala na kaming kalayaan dito sa mundo. Kasi binansagan na kayong terorista. Binagsagan na kami ng terorista. Hindi natanggapin na magbalik loob. Wala na ba? Kaya, minsan, kung may nag-kidnap sa linya ng Abu Sayyaf,
Tapos, binibigyan kami, tanggapin. Kahit alam pa namin yun na mali, gawin na namin tama. Para mabuhay kayo? Para lang mabuhay. Pambili ng bala. Pambili ng baril. Yun ang inisip namin, sir. Pero alam talaga namin na mali yan. Parang pinapahirapan, sa tingin namin, parang pinapahirapan din namin yung gobyerno. Kung? Yung umignap. Pagpahirap yan, pagbibigay ng hirap sa gobyerno. Para habol-habulin kayo. Napakahirap kaya kayong habulin. Bakit kung pinapahirapan nyo yung gobyerno, parang feeling mo parang nakakaganti kayo? Parang gano'n? Anong feeling mo kung pinapahirapan nyo yung gobyerno? Na ito, may pera kami, takbo-takbo kami, hinahabol kami. Bakit kailangan yung pahirapan yung gobyerno? Dahil parang gano'n ba, sir? Parang halimbawa sa operate, tigilan, sagsagan ng operation. Para tigilan din minsan sa hindi rin babanatan sa operation. Magkapagpahinga, makatulog ng mahimbing, makabili din ng mga pampalakas tulad ng mga bala, baril, mga ganon ba? Mas maganda pa kung ganon, kung naisip ng gobyerno, bakit kayo nag-kidnap? Anong gusto nyo? Magbalik loob, mga ganon. Kung may mga ganon lang dati, sir. Tapos sana mas maaga. Tapos na sana, dati pa. Hindi pa umabot sa panahon ni Duterte. Pero walang ganon. Terorista nga. Yung terorista, pubusin nun. So, ibig sabihin, sa ganon nga, kahit na may mamatay sa inyo, kahit na may masugatan, dahil nga, wala rin naman kayong babalikan, dahil nga wala namang gobyerno na umaakay sa inyo, okay lang talaga, tuloy-tuloy lang kayo. Tuloy-tuloy, okay lang yan, sir. Mas maganda pa sa amin, mamatay na tuloy. Kaysa na, natamaan lang hindi namatay na nangailangan pa ng ospital. Mas nagka-problema pa kami na gano'n. Kung namatay, wala. Pero tuloy-tuloy yung paniniwala mo, kahit tumagal ka ng tumagal, tuloy-tuloy yung paniniwala mo na Jihad. Hindi na, sir. Sige nga, ikwento mo nga bakit nagganon-ganon ka na rin. Oo. Kasi, pag matagal-tagal na ako, siyempre, malaki-laki na. May pamilya na. Yung pag-iisip, medyo malawak-lawak na. May nagsabi na rin sa inyo, katulad ng mga ustad sa amin, itong mga ginawa nyo, nag-kidnap, yung mga ginawa ng mga Abu Sayyaf mag-kidnap, ito yung mga ginawa ng mga Abu Sayyaf mag-ambus sa mga sundalo, yung sundalo hindi naman papasok yan, nag-operate, naghanap sa inyo, ambusin nyo lang walang dahilan. Mali na yan, hindi na yan jihad. Tapos yung mga tao sa paligid nyo, hindi na makapunta doon sa lugar nila. Parang natakot na din, nadama yung mga sibilyan na takot. Hindi na makapaghanap buhay, sir. Isa na rin yun, mali, sa batas ng Islam. Ang ustads ba pinapaniwalaan nyo talaga? Opo, sir. Sige, ang ustads kasi, definition of terms, yan yung sa Kristiyano, yan yung pari nyo, di ba? Opo, sir. Ikwento mo nga bakit ganun kayo kalakas yung paniniwala nyo sa mga ustad? Kasi, sir, yung ustads, kaya kayo maniniwala sa kanila, ang pinag-aaralan nila diyan, dalawa lang. Yun ang dinadala nila na yan ang batas na ginagamit nila. Batas ng Quran at saka yung hadis. Yung hadis, yung salita ni Propeta Muhammad. Yung mga ustads, kung armado kayo, kalmado pa rin sila makipag-usap sa inyo dahil alam nilang maniniwala talaga kayo sa kanila. Opo, sir. Pero, sir, yung mga ustad, yung iba, kahit sa tingin nila, meron din, kahit alam nila mali yung ginawa ng mga Abu Sayyaf, hindi din sila hindi din sila parang natakot din ba sila, sir, na magsabi na mali kayo. Mali kayo. Hindi nila masabi-sabi rin sa inyo. Hindi din nila masabi-sabi.
Na ganun. So ikaw nun, yung sinasabi mo, nagganong-ganong ka na hindi ka na masyadong naniniwalang jihad yan. Ano yung mismong punto na sinabi mo, hindi na jihad to? Baba na ako. Pwede naman na kasi bumaba. Kasi sir, doon na nagsimula na alam ko talaga na talagang hindi na jihad ang ginawa. Kasi yung mga MILF, ayaw na. Bawal na. Lalapit sa kanila yung yung Abu Sayyaf. Ayaw na sila, pinagbawalan nila papasok sa ATS nila. Tapos yung mga civilian, wala nang nakangiti sa'yo. Wala na nakangiti. Opo, sir. Pero dati may nakangiti nung namimigay pa kayo ng pera. May nakangiti. Pinapakain ka, ganon. Sa panahon na yun, wala na. Yun na. Yun na. Talagang mali na. Lalo na nagkasabay pa rin sa administrasyon ni Digong. Kahirapan at saka administrasyon ni Duterte. Anong saya ng magbagong buhay? Masaya, sir. Paano ka nag-capgo? Sige, paano ka nag-surrender muna? Ikwento mo nga. Ano yung... Nag-surrender ako. Isa na dahil sa nagustuhan ko sa yung administration ni Duterte. At gusto ko nang makasama yung pamilya ko. At gusto ko na makapaghanap buhay. At naisipan ko na rin na gusto ko ipaaral yung mga anak ko, sir. Para hindi na nila maranasan yung naranasan ko. Kasi hindi ka nakapag-aral talaga? Kapag-aral ako, sir. Pero gusto ko talaga mag-aral noon. Hanggang kolehiyo? Hanggang ano? Opo, sana? Sir. Yun ang pangarap mo ngayon? Yun ang pangarap ko. Pero wala akong magawa. Walang nagsuporta sa akin. Hindi, ngayon, ang pangarap mo sa mga anak mo, tuloy-tuloy? Tuloy-tuloy ko yung pag-aaral nila. At capgo ka ngayon, kahit papaano... Opo, sir. Dahan-dahan, kayang-kaya. Opo, dahan-dahan po, sir. Yan po, sir. Pinagdadasalan ko po yan na paano ko kayang ipagpapatuloy yung mga anak ko sa pag-aaral. Paano nakuha ng sundalo yung tiwala mo rin na mag-surrender? Sa totoo lang, sir, noong nag-surrender na kami, kinakabahan talaga ako, sir. Nung pagdating doon sa munisipyo, sabi daling ka doon sa batalyon na imbestigahan. Kinausap ko yung mayor doon sa amin. Sabi ko, Mayor, kung hindi ka sasama, hindi ako sasama sa kanila. Baka patayin nila ako doon. So nagtiwala ka pa rin sa mayor nyo pala, kahit papaano? Opo, sir. Sa panahon na yon, sabi niya, hindi yan. Hindi na. Kung gano'n na, wala na yan. Yung mga, huwag mo nang isipin yung mga na nakaraan nyo. Yung isipin yung ngayon na. Yung sila, gano'n din yun. Sabi niya, sama ka na doon sa kanila. Na doon. Hanggang nakasama ako doon sa batalyon. Batalyon ng 18 Navy. Ang nagpa-surrender sa'yo? Opo, sir. Kanila ako nag-surrender. Hindi kasi nag-ano tayo kasi mahirap din kunin yung tiwala nyo eh. Kumbaga sa ilang 10 taong ka ba naman na... Mahirap. Totoo po, sir. Mahirap po, sir. Kasi hanggang nag-surrender kami, hanggang doon kami na sa bahay na, after nag-surrender na ba, kung may mga activity na ganito, hindi ko pa naisip na nakaabot ako hanggang ngayon. Dahil, yon ang iniisip ko palagi. Itong pag-surrender namin, may baka, yung guni-guni lang. meron pa rin. Meron pa rin na gawaan kami ng paraan, ikulong, o ganon. Eh ngayon? Oh. Ngayon wala na. May duda ka pa ba? Nung dito na ako sa Capgo, wala na. Pero nung hindi pa ako nakapasok, minsan may pagdadalawang rin? Opo, sir. Pero sige nga, kwento, Capgo ka na ngayon. Kung meron ka mga kasama na, siyempre, kalaban ka na ng mga dati mong kasama, hindi naman lahat kayo nag-Capgo. So, kalaban mo na talaga sila ngayon din. Opo, sir. Siyempre, trabaho ko yun. Kasali na yan sa
sa trabaho. Ramdam na ramdam, feel mo ba na yun nga, kung may makalaban mo yung dati mong kalaban, lalaban ka ba talaga na? Nalaban. Dahil? Dahil sa, ano sir, sa kalayaan ko. Dahil sa kalayaan mo? Opo, sir. Yung inisip ko yung pamilya ko, hindi na sila. Yung sa, ano, sa, gusto ko na bang manahimik, sir. Manahimik ng, ano, makapagharap buhay ng, ano, ng malaya, magkasama yung pamilya, masuportahan. Gusto ko na masuportahan yung pamilya. Kaya hanggang nakapasok ako dito sa ganitong ano. Ilan anak mo? 3 po, sir. Na ikaw ngayon, dating Abu Sayyaf, ang pangarap mo ngayon, makapagtapos ng pag-aaral yung mga anak mo? Yung mga anak ko. Maraming salamat, Nasir. Maraming salamat po, sir.